So, amen. Magpakan po natin. Amen. God is God. All the time. Yan. So, purihin ng Diyos, no? At welcome sa mga bisita po natin. Sa ano po natin. Ito pong dating pong sa sunod po na linggo, ay meron po tayong tinatawag na baptism para sa disciple of Jesus Christ. Kung meron pang gusto magdagdag, sabi sa akin, pwede pa magdagdag. Kasi sa itong meeting, nito, pinababalik ako ron para kunin ko ang ano. Pero pwede pa daw magdagdag. Nasa 28 na po tayo. No, 28 na yung makakasama. Kung gusto yung mga gusto pang magdagdag at sumama, sabihin niyo po sa akin, yan, sige, para 20 magiging 29, malilagyan natin 29. Kasi kung ilan lang yung tao ang nakasulat doon, kasi babayaran natin yun eh. Kung ilan lang yung bayaran natin doon, 29 katao lang, so 29 katao lang makakapasok doon. Kasi exclusive yun eh. No? Exclusive natin yun. Kaya kung mayroon pang gustong sumama, sabihin niyo po mamaya, magpalista po kayo. 28 na po tayo na nakalista. So, pwede pa po mag-ano. Dahil sabi sa akin, pwede pa. Dahil babalik pa ako doon sa mito. May 5 yung ating baptism. No? Kasi sa mito, doon niya ibibigay yung ating certificate para doon sa pupuntahan po natin. Yan. Kaya yan o, sa tuloy-tuloy po tayo. Kung handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo po lahat ay tumayo. Ihanda po natin ang ating puso at isipan, ang ating pong sarili, sa mahalagang bagay o sa mahalagang salita ng Panginoon na ating pong mapapakinggan. Let us prepare our heart to worship the Lord, and then patuloy po tayong makakinig salita ng Diyos. Pagkita po natin, let us adore. Adore po natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Yes, glory Jesus. Let us adore the ever-living God. Come render praise unto them who spread out in heaven and establish the earth. And all glory unrevealed from the heaven above. And all greatness and magnanimous throughout the earth. He's our God. He's our God. There is none is our God. He's our God. There is none Let us adore the ever-living God. Come render praise unto them who spread out in heaven and established the
Doon nga, Panginoon, ang aming katawan, ang aming sarili, Panginoon, ito ay sanctuary mo, Panginoon. Ito yung templo mo, O Diyos. Narito po kami, O God, sa iyong harapan. At dalangin namin, Panginoon, sa pagkikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Ang iyong salita, O God, ay tumamo, timimo ito sa aming puso. At maramdaman namin ang iyong presensya, maramdaman namin ang iyong pangungusa, Panginoon. At ang iyong mga salita ay maging buhay sa puso at isipan namin, O Diyos. Maging lingkod, continue to use mighty Lord sa gawain ito, O God. At ang mga salita, Lord, ay kanilang mapapakinggan. Hindi ang salita ko ang mapapakinggan nila, kundi ang salita mo, Diyos. Gamitin mo lamang ang ugan, maging diesel mo, Panginoon. Maging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. At dumali ito na mayroong kapangyarihan para magpagaling sa may sakit at karamdaman sa mga taong gustong gumaling, Panginoon. Kaya salamat sa mga ospital, God. Minangkin namin ang iyong gabay, patnubay at pangusap niyo po sa amin sa araw nito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rito magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon, tayo po makapagpupo na. Yan. At kung tayo po ay may mga cellphone, sabayan niyo po ako, nandiyan po mensahe po natin sa cellphone po natin, no? Sa Disciple of Jesus Christ Mission Church. No, yan po ay pinipipil po natin yan para masundan niyo po ako sa mensahe po natin. Dahil ang mensahe po ito ay hindi po sa akin, ito po yung mensahe ng Panginoon para po sa ating lahat. Sa ating po lahat. Amen? Ikaw at ako para sa ating lahat to. No? So dito, ang ating pong pag-aralan ay manatiling tapat. Yan. Manatiling tapat na maglilingkod po sa Panginoon. Dahil nga sa buhay po natin ay tayo mga hintil, tayo po ay binigyan lamang ng habag at pagkakataon na maligtas. Hindi po tayo naligtas sa pangako. Naligtas po tayo sa habag at biyaya lamang ng Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel. Hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya tayong mga hintil, nagkaroon ng pagkakataon para maligtas. Pero ang kailangan lang natin ay manatiling tapat hanggang wakas na maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen! So, kaya hindi po tayo hodyo. Kaya hindi huwag po tayo magpabanjing-banjing sa ating paglilingkod. Tayo po ay mga hintil. Ang kailangan kaligtasan po natin ay pananatiling tapat sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ayon po sa Matthew chapter 24 verse 13, ay ganito po sinasabi ng Biblia, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang manatiling tapat hanggang wakas, sabi ng Biblia, ang siya lamang maliligtas. So ibig sabihin sa buhay po natin, kaya sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. No, sa Matthew 7 verse 21, na kaya bilang mga naglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin manatiling tapat. Una, kanino tayo manatiling tapat? Kanino tayo dapat manatiling tapat para tayo ay maligtas? Dapat manatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yun ang dapat. Dapat manatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Dahil siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang kaligtasan. No, kailangan natin manatiling tapat, hindi kanino man, kundi sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi doon sa Matthew chapter 10 verse 22 hanggang 25, ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay ganito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? Kapuputan tayong lahat dahil sa pagsunod natin kay Kristo. Kapuputan tayong lahat dahil sa ating pananalig at panampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat lamang ang siyang maliligtas. Dahil maraming mga tao pagdating sa pagsubok, umaayaw na. Maayaw na maglingkod sa Diyos. Lalo kapag marami trabaho na, may pera na, nakakalimutan na ang Diyos. At sasabihin, Pastor, busy ako. Marami akong ginagawa. Wala akong panahon, Pastor.
Kaya hindi ko pwede iwanan ang paninda ko dahil walang magbabantay sa paninda ko. Kapatid, darating ang araw na pag nagkaroon ng rapture, sasabihin sa iyo ng Panginoon, at nagkaroon ng rapture na wala yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon at nakita mo na wala na at gusto mong sabihin, Lord, sama ako! Sasabihin sa iyo ng ating Panginoon Jesus, anak, diyan ka muna. Wala kasi magbabantay sa paninda mo eh. Baka nakahawin yan. Kaya diyan ka muna. Kaya kailangan nating manatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil binigyan ka ng Diyos ng 6 na araw. Hello? Para sa iyong ikabubuhay. Ang sabi doon sa Exodus chapter 20 verse 8, ang sabi ng Biblia ay ganito, wala dyan sa ano po natin. Ang sabi niya po rito, sabi niya, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, ang mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, at ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ko sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Amen! Hello! Kaya wala tayong may dahilan sa Panginoon dahil binigyan ka ng 6 na araw para sa iyong sarili. Hello? Binigyan ka ng 6 na araw para mamasyal, magtrabaho, kahit anong dapat naman gawin, okay lang yun sapagkat para sa iyo yun. Pero ang sabi sa Biblia, ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Diyos, ang isang araw, ilaan mo ito para sa akin. Doon mo makikita ang katapatan mo kay Lord. Kaya mo bang iiwan ang paninda mo pagdating ng araw ng linggo? Kaya mo bang isara ang paninda mo pagdating ng araw ng linggo? Kung hindi mo kayang isara yan, sabi ni Jesus Christ, hindi ka karapat-dapat sa akin. Hello? Hindi ka karapat-dapat sa akin dahil hindi mo kayang iiwan ang iyong paninda. Ayon sa Matthew chapter sa Matthew, makikita po natin dito sa Matthew chapter 10 verse 20 hanggang 30. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Ang sabi niya, walang natatago na di nalalantad at walang narilihim na di nabubunyag. Ang sinabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibubulong sa inyo ay iyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag niyo katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang Diyos na may kakayanan pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya, gayunman kahit isa sa kanila hindi nahulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong ama, at kayo'y maging ang buhok ninyo bilang naniya. Matakot, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa 5 maya. Kaya sabi niya sa verse 10 hanggang 32, ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikikahiya ko sa harap ng mga tao ay papahiya ko rin siya sa harap ng aking amang nasa langit. Sa Matthew chapter 10 verse 37 hanggang 39, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasan ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na manatili ang kanyang buhay
ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan na kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Amen! Kaya doon ay sinasabi ng Biblia na kung paano tayo maging tapat sa ating Panginoon, na kaya ba natin iiwan ang ating asawa na ayaw sumama sa atin? Kaya ba natin iiwan ang ating mga anak na ayaw sumama sa pagsamba natin? Kung hindi mo kaya yon, hindi ka karapat-dapat sa akin, sabi ng ating Panginoon Jesus. Amen! Lalo na yung mga tinatangkilik natin, mga hanap buhay natin, negosyo natin, trabaho natin, pati linggo, hanap buhay, negosyo pa rin ang iniisip mo. Dahil iniisip mo, gusto mong umunlad ang buhay mo at maging maganda ang buhay mo. Oo, pwede mangyari yan dito lamang sa mundo yan. Pero sa kabilang buhay, ang totoo, mahirap ka sapagkat hindi mo alam ang patutunguhan mo. Ang patutunguhan mo ay apoy sa impyerno. Pero kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, dito sa mundong ito, mahirap ka, o kaya may kaya ka sa buhay, o kaya mayaman ka man dito sa buhay, naglilingkod ka pa rin sa ating Panginoong Hesus, ang totoo, milyonaryo ka doon sa kabilang buhay. Amen! Dahil hindi po tayo taga rito sa mundong ito, ikaw at ako ay dayuhan lamang, kaya dapat tayo manatiling tapat sa ating Panginoon. Manatiling tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yung pabanjing-banjing po tayo, na para bang ang lahat ng bagay ay dito na lamang nakatuon sa mundong ito ang buhay mo. Dapat ang buhay po natin ay nakatuon din sa Diyos. Mayroon tayong time at panahon na paglingkuran natin ng Panginoon dahil darating ang araw, aalis po tayo rito. Sa ayaw mo, sa hindi. Pastor, ilang taon ba ako ang buhay ko dito sa mundong ito? Kapatid, ang buhay mo ay 120 years lang sa mundong ito. Ang sabi doon sa Genesis chapter 6 verse 3, hindi ko na pinintulutan na mabuhay na matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na aabot ang kanyang buhay sa daigdig nito sa 120 years. Kung ikaw ngayon, ako 55 years na lang ako. 55 years ako ngayon. Ang natitira na lang sa akin sa mundong ito ay 65 years na lang. Kung aabot pa ako ron. Sapagkat may sinabi sa atin ng Diyos, alam ng tao, mayroon kang alam at mayroon kang hindi alam. Ano yun? Pinalam sa iyo ng Diyos na ikay mamamatay. Amen? Pero hindi niya alam, hindi niya pinalam sa iyo kung kailan ka mamamatay. Ang pag-alis natin sa mundong ito ay biglaan. Kaya kailangan natin manatiling tapat. Huwag natin kalimutan paglingkuran ng Diyos sa kabila ng mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos o sa kabila ng mga pagsubok ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat walang pagsubok na ibinigay ng Diyos, hindi mo kaya. Magpapagtagumpayan mo yan. Huwag ka lang mawawala sa paglilingkod sa Diyos. May init mo ba? Naramdaman ba natin init? Pinagpapawisan mo ba tayo? Dito lang yan sa mundo. Pero sa kabilang buhay, wala nang init. Pero kung hindi ka maglilingkod kay Kristo, yung init na yan naramdaman mo, masigit pa yan doon sa impyerno. Amen! Masigit pa yan doon. Dito, makapag-iiwas ka, tutok ka lang sa electric fan. Mawala ng init mo. Pero sa impyerno, wala ng electric fan, walang aircon. Maghihirap ka doon. Anong gusto mo? Langit o impyerno? Langit! Manatili kang tapat na naglilingkod kay Kristo. Huwag mong ipagpalit ang negosyo mo sa araw ng linggo para kay Lord John. Amen! Linggo na para pa rin sa'yo. Dapat ang linggo ay nakalagay ka sa Diyos. Magpakasipag ka mula Lunes hanggang Sabado, gawin mo na. Maglaba ka mula Lunes hanggang Sabado, gawin mo na. Magtrabaho ka mula Lunes hanggang Sabado, gawin mo na. Lahat ng gusto mo, gawin mo na. Pero pagdating ng araw ng linggo, ilaan mo ito sa Kanya sapagkat ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Yun ang kapalit ng pagdalo mo sa araw po ng linggo. Dahil yun ay nilaan ng Diyos para sa Kanya. At yun ay para din. Gagawin mo yun para sa Kanya. Hindi po yung para sa atin. Pangalawa, may 3 mensahe lang po tayo patungkol sa pagiging tapat.
Pangalawa, kanino tayo magiging tapat? Sa pangalawang punto po natin, kanino tayo magiging tapat sa Panginoon? Kanino tayo dapat manatiling tapat para maligtas? Dapat tayo manatiling tapat sa ating panampalataya bilang born again Christian. Bilang born again sa pamamagitan ng ating pagpag-isa sa ating Panginoong Kristo. Dahil marami mga Kristiyano, dinidinay nila, hindi po ako born again. At mayroon nagsasabi, dati akong born again, ngayon hindi na. Kapatid, kung totoong born again ka, maging tapat ka. Dapat proud ka na born again ka. Dahil hindi ka na born again dahil umating ka sa church na ito. Na born again ka dahil nakapag-isa ka kanino? Kay Kristo. Huwag mong i-deny. Kaya minsan naawa ko sa mga taong na umaalis sa pagiging born again. Sabi sa akin, may kausap ako, Pastor, dati akong born again. Bakit ano ka na ngayon? Ano na ako eh? Iglesia na ako ni Kristo, kung saan naman ang iglesia na Kristo na ako ngayon. Kaya hindi na ako born again. Sabi ko sa kanya, Brad, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang pagiging born again, ito yung personal na relationship mo kay Kristo. Amen! Ito yung personal na relationship mo sa Kanya. Nakipag-isa ka sa Kanya sa 2 Corinto 5:17 na sinasabi ng Biblia, ngunit ang lahat ng kipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Binilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao binibilang ng Diyos na kaibigan at nilimutan niya ang kanilang mga kasalanan. Kaya ang pagiging born again po natin, dapat proud tayo dahil na born again tayo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Maging tapat tayo roon. Hindi natin ikinahiya ang pagiging born again. Sapagat alam natin, si Kristo mismo ang nagsabi sa John 3:7, ang sabi niya, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi makakakita sa kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Kaya kung itinatanggi mo na hindi ka pa born again, wala ka pang personal na relationship sa ating Panginoong Jesus. Kaya hindi ka paligtas, hindi ka ba makakapasok sa kaharian ng langit? Kaya ang tanong ni Nicodemo, paano kung magiging born again? Bakit kailangan mo born again? Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, dahil kailangan mo ma-born again dahil patay ang iyong espiritu. Dahil patay ang iyong espiritu ayon sa Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 6. Nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritu nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayo lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo makapatay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas na tayo dahil sa kagandang loob ng Diyos. Dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya
sa kalangitan. Kaya makikita natin kung bakit kailangan ng isang tao mabonagin, may panganak na muli dahil patay ang kanyang espiritu dahil sa kasalanan. Kaya nung ikaw ay nakapag-isa kay Kristo, sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, muling binuhay ang iyong espiritu, kaya ang tawag sa iyo ay born again. Hello! Born again ba tayo? Kaya mo bang manatiling tapat at sabihin, ako ay born again? Hindi mo dapat ikahiya ang pagiging born again. Ano man ibig sabihin ng born again? Ang dati mong pagkatao ay wala na. Dati lasinggero ka, hindi ka na lasinggero. Dati mapagmura ka, hindi ka na mapagmura. Dati magalitin ka, hindi ka na magalitin. Dati lagi ka nagmumurmur, hindi ka na nagmumurmur. Dati kapag wala kang pera, inaaway mo ang asawa mo. Ngayon, hindi na. Because born again ka na. Mayroon ng pagbabago sa buhay mo. Dahil alam mo, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pangsamantala lamang. Makontento ka kung ano nandyan. May pagkain kang wala, pasalamat. Ang importante, 6 na araw ka naghahanap buhay, nagdinegosyo, nagtatrabaho, at pagdating ng araw ng linggo, nakalaan niyan para sa Diyos. Hello! Kung anong kinita mo sa isang araw, okay lang. May bukas pa naman. Hindi ka pa naman patay. May hinto ang paghanap buhay mo, pagpatay ka na. Amen! Tsagalan! Kailangan ipagmalay po natin ang pagiging born again. Huwag natin ikahiya. Huwag natin ipagpalit ang pagiging born again natin. Sapagkat may nakalaan yan para sa'yo. Kapag ikaw ay born again na, pinagmamalaki mo pagiging born again, may kayamanang nakalaan sa iyo doon sa langit. Wala rito sa mundo. Dahil ang kayaman dito sa mundo, nakatago yan, hahanapin mo yan. Kaya nga, hanap buhay, hahanapin mo yan. Kailangan may pansalo ka, may panghuli ka sa kayamanan dito sa mundo. Dahil nakatago yan. Ano mga panghuli mo? Yung paninda mo sa tindahan, pag may bumili dyan, ibig sabihin, huli mo. May nahuli kang kayamanan, amen? Kapag nagdadrive ka, may sumakay sa'yo, kayamanan yun. Pagbaba nun, may pera yun. Bibigay sa'yo, kayamanan yun. Pag ikaw naman ay arawan, lingguan, buwanan, patuloy ka na magtrabaho, pagdating ng buwan, may kayamanan darating sa'yo. Amen po ba? Dapat makontento ka lang kung ano yung nandyan. Dahil yan ang lahat na yun ay pangsamantala lamang. Hindi po yan panghabang panahon. Kaya huwag po natin ikahiya ang pagiging born again. Magiging tapat po tayo roon. Sabagat may nakalaan pong kayamanan. Ayon sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 10 hanggang 9. Ang sabi ng Biblia, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamtan natin ang isang kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kokopas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Amen! Kaya kapag proud ka, ako ay born again, proud ka, may nakalaan sa inyong kayamanan doon sa langit. Ano sinabi ni Jesus Christ? Huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa akin at manalig kayo sa Ama at manalig din kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paparoon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag ipaghanda ko na kayo matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan kung tapat ka na naglilingkod kay Kristo. Amen! Ay kung hindi ka tapat, kapatid, maiiwan ka. Maiiwan ka sa rapture. May rapture po tayo. Ang pag-alis natin sa mundong ito ay rapture. Bigla tayong mawawala dyan kung tapat ka naglilingkod sa Diyos.
Kapag naiiwan ka sa upuan mo, magtanong ka. Baka ating ka lang kung gusto mo. Kung ayaw mo, alam naman ng Diyos yan eh. Tinatamad kasi ako eh. Magandang palabas ngayon, magandang palabas kaya alam naman ng Diyos yan. At pangalawa, walang magbabantay sa paninda ko. Hindi ko pwede isara yan. Pero pagdating ng birthday, diskuhan, naisara ang tindahan. Pero sa Lord, walang panahon. Pero sa birthday at saka pamamasyal, naisara. Kaya pag naiwan ka, pasensya ka. Maiiwan ka sa Great Tribulation. Ang kailangan natin manatiling tapat lamang. Manatiling tapat. Last but not the least. Kanino tayo dapat maging tapat? Dapat tayo manatiling tapat sa ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. You are the Son of God. Amen! Sabihin mo, ikaw ay anak ng Diyos. Sige, sabi sa kapatid mo. Sabi mo sa kapatid mo, anak ka ng Diyos. Totoo yan. Anak ka ng Diyos. Sabi sa banal na kasulatan doon sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13. Sabi ng Biblia, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ay sa kalikasan, ni sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Mula nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, pinagkalooban ka na ngayon ng karapatan maging anak ng Diyos. Hello? Amen. Ibig sabihin ng tawag sa atin, kung ang Diyos ay hari, anong tawag sa iyo? Sabi mo sa kanya, dahil babae siya, prinsipi ka, at prinsisa ka. Dahil ito ay lalaki, ang tawag mo sa kanya, prinsipi ka. Dahil ang tatay mo at tatay ko ay hari. So dapat tayo manatiling tapat na sabihin natin, ha, ako'y anak ng Diyos. Huwag mong ikakahiya na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil binigyan kanya ng karapatan, dahil meron lamang iisang anak ng Diyos. Sino yun? John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya kanyang bugtong na anak, upang ang sinusumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron lamang iisang anak ng Diyos, walang iba kundi si Kristo Jesus. Ngunit nung kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng iyong buhay, pinagbinigyan kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hello! Kaya mayaman ka, kapatid. Kung ang bahay mo sa mundong ito kubo-kubo lang, abay may mansion ka sa langit. Amen! Pastor, kailan ba ako pupunta sa langit? Biglaan ang pag-alis natin sa mundong ito na hindi mo inaasahan. Amen! Biglaan lang to. Namimaray, natutulog ka. Sabi sa Biblia, may natutulog, kukunin isa, iiwan ng isa. May nagtatrabaho, kukunin ng isa, at iiwan ng isa. May gumagawa sa bubungan, huwag nang bumaba, dahil sa araw na kukunin ng isa, at iiwan ng isa. Biglaan lang ito na hindi mo inaasahan, dahil ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka nangangamba. Hello! Hindi ka nangangamba dahil naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 10, ang sabi ng Biblia ay ganito. Ang sabi niya, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mundo ng mga makasalimutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang maging kalagayan natin. Ngunit alam natin, sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa
ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Hello? Totoo yan, anak na tayo ng Diyos. Kaya ipagmalaki natin at maging tapat tayo. Huwag natin ikahiya na sabihin natin sa ating kapwa, ako ay anak ng Diyos. Kung sasabihin ka, kung anak ka ng Diyos, bakit mahirap ka? Kung anak ka ng Diyos, bakit kumukuwala ang bahay mo? Ang sabi ni Jesus Christ sa Pahayag chapter verse 9, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka! Hello! Sa tingin nila, mahirap ka. Pero ang totoo, milyonaryo ka dahil you are the Son of God. Namamayan lang tayo sa mundong ito. Hindi ito ang tunay nating bayan. Dayuhan lamang tayo rito. Ayon sa Episode chapter 3 verse 20, Pilipos chapter 3 verse 20, dayuhan lamang tayo sa mundong ito. Hindi ito ang tunay nating bayan. Hello! Hindi ito ang tunay nating bayan. Pilipos chapter 3 verse 20. Bilang mga anak ng Diyos, namumuhay tayo sa mundong ito na pangsamantala lamang. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon ay hinihintay natin magpananabik ang ating Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Ibig sabihin dito sa mundong ito, dayuhan lamang tayo rito. May kontrata lamang tayo dito. Kaso ang problema, ang kontratang ibinigay sa atin ng Diyos, hindi ipinaalam sa atin. Hello! Pero binigyan ka ng limit. 120 years kung aabot ka roon. Mapalad ka kung aabot ka roon sa loob ng 120 years. Kaya dapat manatili tayong tapat sa ating puso, sa ating pananampalataya na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi natin ikinahiya na sabihin natin na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Amen! Huwag po natin ikahiya. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 3 verse 26 hanggang 29, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat, ikaw at ako, na sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Mas matindi pa tayo sa mga anghel. Ang mga anghel, utosan lang natin yan. Ang mga anghel, ang tagapangalaga natin. Sila yung nag-iingat sa atin. Sila yung gumagabay sa atin. Kung minsan naalala mo, gusto mo nang tumawid, may pumipigil sa'yo. Dahil ayaw ng anghel sa pagtawid mo, mapapahama ka. Maliban lang kung babaliwalain mo ang pumipigil sa'yo, hahayaan ka niya. Amen! Ang mga hindi mo yung nakikita, pero ang totoo, nasa piling pa natin, nasa tabi lamang natin siya. Dahil siya ang nag-aalaga sa atin bilang mga anak ng Diyos, ang siyang gumagabay sa atin dahil prinsipe tayo, amen? Prinsesa tayo, amen? Kaya mayroon tayong gabay. Mayroon tayong mga protection. Ang sabi sa Biblia, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Maliban yung pahintulot ng Diyos na mapapahama ka, mapapahama ka. Pero kung hindi pahintulot ng Diyos, walang mangyayari sa buhay mo. Dahil bilang mga anak ng Diyos. Kaya makikita natin dito na kailangan natin manatiling tapat na naglilingkod sa Panginoon. Last verse, sa Romans chapter 8, verse 17, Romans chapter 8, verse 14 hanggang 17. Ang lahat ng pinagnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin.
mamuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sapagat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama rin niya sa kanyang kaluwalhatian. Hello! Kung kaya mo magtiis hanggang wakas, makakasama ka niya sa kanyang kaluwalhatian. Kapatid, sa araw na ito, manatilig tayong tapat sa pananalig at panampalataya kay Kristo. Manatilig tayong tapat sa ating paniniwala at panampalataya na tayo ay born again Christian. Huwag mo itong ikakahiya. At manatiling tayong tapat sa pananalig at panampalataya na tayo ay mga anak ng Diyos. Kumbaga sa proud ka, sabihin mo, anak ka ng Diyos. Kapag sinabi sa iyo, paano ka naging anak ng Diyos? Naging anak ako ng Diyos dahil tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Kaya pinagkalooban ako ng Amang nasa langit bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa oras pong ito na sa ating paglilingkod sa mundong ito, manatili tayong tapat. Huwag tayo pabanjing-banjing. Huwag nating ipagpalit ang araw ng pamamahinga. Dahil yun ay nakalaan para sa Diyos. At ang kapalit naman yan ay buhay na walang hanggan. Baka biglang dumating si Kristo na nandun ka sa pamamasyal sa araw ng linggo. Baka nandun ka sa hanap buhay mo at negosyo mo sa araw ng linggo. Kapatid, binigyan ka na nga ng 6 na araw. Para sa iyo yan. Amen. Pati ba para sa Diyos, sa iyo pa rin? Ilan mo yan? Ilan mo yan para sa Diyos? Dahil darating ang araw na alis tayo sa mundong ito na hindi natin inaasahan. Tayo po lahat tayo tumayo. Pasalamatan po natin ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Alam ng Diyos sa mga pagsubok. May mga pagsubok tayo sa mundong ito. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito. Darating ang araw na hindi ka nasusubukin ng Diyos. Kailangan dumarating ang mga pagsubok sa buhay natin upang subukin kung gaano ka nakatatag na naglilingkod kay Kristo. Gaano mo na ba siya kakilala? Kapatid, sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng kanyang buhay. Sa ikaligtas ng bawat tao. Sa John 14:6, akong daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ngayon ang ating pananampalataya, hindi tayo matatakot at hindi tayo matitina. Alam natin na tayo mga anak ng Diyos. Awitin po natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kagalakan. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purin ka, Panginoon, sa oras po ito, O Diyos.
pag-ibig mo. Minsan pa rin ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tuglihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalangit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panin mo, ang sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalangit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Kapatid, sa mga oras na ito, huwag po natin sayangin ng time at ng oras. Baka hindi mo pa tinatanggap si Kristo na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. This is the time na tanggapin mo siya. Ang sabi ng Biblia, ang sino man tumatawag sa akin ay hindi makapahiya. Ito ang araw ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, hingin niyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. Gusto mo bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? Pwede mo itaas ang iyong kamay. Kapatid, huwag mo sayangin ang araw na ito. Ang Diyos ay mayroong ginagamit para maging tagapamamagitan mo, para tulungan ka at makalapit sa Diyos. Kung hindi ka marunong manalangin, pwede ka sumunod sa panalangin ito na parang ikaw na rin ang nananalangin. Taas mo ang kamay mo, kapatid. Kung ikaw man gusto mong tanggapin si Kristo, isuko mo ang buhay mo sa oras na ito. Alam ng Diyos kung tinanggap mo siya, hindi pa. At ikaw rin nakakaalam kung tinanggap mo siya. Nananawagan sa iyo ang Diyos. Kumakatok siya sa iyong pintuan, sa iyong puso, at gusto niyang pumasok. Taas mo yung kamay, kapatid. At sabihin natin, Panginoon. Hindi, kapatid, sabihin natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyong pong mga salita na aking napakinggan. Nais ko pong maging tapat sa iyo. Nais ko pong tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Lumalapit po ako sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pananampalataya na ikaw ay nasa araw nito ay nasa aking kalagitnaan, nasa aking tabi, at alam mo ang aking iniisip. Kaya Lord, sa umagang ito, nais ko pong magsisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip, sa salita, o sa gawa, o anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling ko po ito sa araw nito, God,
na patawarin niyo po ako. Panginoon Jesus, salamat. Naniniwala po ako na pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Ako ay malinis na at karapat dapat na pumasok sa iyong kabanal-banalan. Binubuksan ko ngayon ang aking puso at ninanyayahan po kita na manahan ka sa aking buhay. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay mula sa araw nito hanggang sa ako ay mamatay. Dalangin ko, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dalangin ko rin po sa araw nito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dahil tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At mula rin sa araw nito, tinatanggap ko rin ang kaloob mo sa akin at karapatan bilang anak ng Diyos. Salamat sa umagang ito, God, sapagkat dinala mo ko sa lugar nito, Diyos, dahil meron kang layunin sa aking buhay. Salamat sa nagdala sa akin. Salamat sa nag-invite sa akin, sapagkat ginamit mo siya para makilala kita. Ginamit mo siya para tanggapin ka, para tanggapin kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon Jesus, naniniwala po ako, pinagkalooban mo na ako ngayon ng karapatan na maging anak ng Diyos at ipinagkaloob mo na sa akin ang kaligtasan. At tinatanggap ko ito ng buong puso at buong kaluluwa, Panginoon. Kaya salamat. Ako rin po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga tumanggap, nagsisi ng kanilang mga kasalanan at tinanggap kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalahin ko, Diyos, ang kanilang pagsisisi ay ito, Panginoon, ay tinanggap mo, Panginoon, at sila ngayon ay malaya na sa kanilang mga kasalanan. Sila ngayon ay kasama na namin sa sambahayan mo, Panginoon, at kaisa na namin sa pananalig at pananampalataya sa iyo, God, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming buhay. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat. O ito po natin, thank you Lord for your love to me. Pasalamatan po natin ng Diyos. Thank you Lord for your love to me. Thank you Lord for holy sing your Holy Ghost within. Though I will praise your holy name. Thank you, Lord. Salamat Diyos, salamat Diyos. Salamat Diyos, salamat Diyos sa kagalingan ay natamo. Kagalingan ay natamo. Purihin ang pangalan mo. Salamat, oh Diyos. Kalayaan ay natamo. Purihin ang pangalan mo. Salamat,
sa araw ito guys, Panginoon Jesus. Amen. Are you blessed? Yeah. Pakasarap na yung misis at mensahe. Faithfulness, katapatan. May katapatan po, kapatid. Hindi yung sa dami ng iyong pagsamba sa dito, pagpunta mo rito sa church. Hindi sa dami ng nagawa mo sa church. Hindi nagawa sa tulong mo. Kundi ang katapatan, kapatid, ay pagbibigay buhay sa Diyos. Di ba? Yung mataimtim. Na yung pati buhay mo dapat ibigay mo. Hindi yung oras lang. Kundi meron nga sa ibang bansa, dalawang magtatay, humayo doon sa ibang bansa. Doon sila nangaral, doon sa hindi open country, di ba? Yung hinuhuli yung mga ngaral doon. Pag nahuli sila, di pinaring squad sila. Ito na. Nag-away yung dalawa. I-firing squad na sila. Sino unahin ko sa inyo? Sabi ng anak, tay, ako muna. Hindi, sabi tatay, ako muna. Parang nag-unahan sila, papayarin squad sila, di ba? Parang sabi ng babaril, sige, sabay na lang kayong babarilin para sabay na lang kayong mamamatay. Di ba? Yun ang katapatan na kahit buhay bibigay mo. Darating ang araw, ganun din. Baka sabihin sa'yo, ano sa'yo, Kristo o buhay? Bakit? Ibigay mo si Kristo, di ba? Darating ang araw, ganun ang mangyayari. Kaya, pipiliin ka. Ang katapatan talagang sa Diyos may binibigay. Di ba? Amen! Darako na po tayo sa ating pagbibigay. Sino ba yung mag-exhort ng si brother? So, sino mga pinagpala dyan? Amen. So, yan. Subukan natin pumalakpak sa Panginoon. Makikita eh. Ayan. Ang pagpapalakpak ko sa taas kasi si Lord sa taas. Yan. Amen. So, yan. So, sino nakakalam po bukas Lunes? Sino nakakalam? Lahat. So, isang linggo po yun. Pagdating ng linggo, ibig sabihin kay Lord na yun. So, alam po natin, no? So, dati, sinasabi ko, no, ako nagbibigay 5 piso. So, lagi ko sinasabi, alam ng Panginoon na mayroon ka, alam ng Panginoon na wala ka. So, alam po yun. Kaya bilang natin ang Lunes, simulang ngayon kay Lord yun, Lunes hanggang Sabado, alam po tayo, dapat tayo may itinatim. Kumita man tayo ng 3 piso, hatiin niyo po yun. Piso kay Lord sa pagkain at ito pang sa negosyo o ano man. So, ganun po yun. Kung sinubok po yun siya, talagang nangyari po. So, mapapasa po natin, nag-example lang po ako. Makikita po natin sa Malakyas 3:10 po. Ayun o. Sabi to, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matagunan ang pangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durangawan ng langit at ipo sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya po ang nagbibigay po, pinagpapala po yan kasi galing kay Lord ng mga bagay yan. So yan po. Laging sinasabi, mayroon wala, alam ng Panginoon. Hindi po kayo napipilitan, magbigay ko ng piso, okay po yun. Kung wala man, walang problema, alam ng Panginoon yun. So, ganun po yun. So, okay, ipag-pray natin ang tayo po. Lord, maraming salamat Panginoon sa atong God at maraming salamat sa mensahe ng aming Pastor God sa maging katapatan o lahat ng bagay po Panginoon. Lord, ang mga nagbigay po Panginoon at ibalik-ilig tumaapaw Lord God sa nila sa mga blessing Lord God at ingatan sa mga trabaho, pag-negosyo Lord God, sa kanilang pamilya Lord God. Maraming salamat Panginoon. Lord, hiniling ko Panginoon na ingatan po sila lahat ng bagay ito. Dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.
puso. Pusong dalisay ang aking pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Salamat. Well, so announcement po, mga kapatid. Basta tawagin ko yung si Pastor Alan para mag-announce anong announcement sa next Sunday. Okay, next Sunday po, announcement na. Wala po tayong service po dito. Yung pinaka-service po natin ay doon na po tayo sa Bitas, no? Kasama na po ito swimming at saka una muna baptism muna bago swimming, no? So, ang start po natin po doon ay alas 8 po ng umaga hanggang alas 12. Sa 5, Mi 5. Mi 5 ano po tayo sa Mi 5? Linggo rin po, linggo 'yon, linggo. Kailan mga alas
exercise. Oo. Handa na tayo sa shipping. Tapos alas 8 dapat nandun na tayo kasi ang start ng ano natin doon alas 8 hanggang alas 12 lang po tayo. No? Itong darating nito. Kaya kung meron pa kayong mga idadagdag na isasama, pwede pa po, no? Para kasi sa ibibigay sa akin yung final na ano na yung liter mito, no mito pa. Kaya sabi sa akin balik ko doon ng mito. Kaya sabi ko, pwede pa magdagdag. Sabi niya, pwede pa. Kasi doon pa kami magkakaroon sa mito. Kaya kung gusto pa magdagdag, magsama, nasa 28 na po tayo. No, 28 na po tayo. Ngayon, kung mayroon pang magdadagdag, so sabihin nyo na po sa akin, kasi sa mito, yun ang pinaka-final natin na magbay, na ano na, kumbaga sa naibibigyan na sa atin yung ano. Pero bayad na tayo ha. Yung mayroon pang gusto pang magdagdag, mamabol. Yung gusto pang humabol. Ang ibibigay na lang sa atin yung liter, no liter. Kung ilan tayo, 28, ibig sabihin kung 28 katao lang, bibilangin lang po yun. Isa-isang papasok doon, 28 katao. Hindi pwede sumubra kasi yun lang nakano sa atin doon. Kung mayroon pa idadagdag, so sabihin niyo po sa akin, para, so, Paano yung mabagal tumakbo, di makahabol? ayun lang, no? Babagalan din siguro natin para mahabol tayo. Ilan tayo? 28 na tayo. Kaya ba, pag-tita ko, Ah. nahuli ako. Alas 9 na ako nakapunta doon. Bubukas pa rin pintuan doon. Bubukas pa rin pintuan para sa'yo. Kasi kasama ka ron sa 28 eh. Hindi mabubuo ang 28 kung wala ka ron. Ano? Hindi mabubuo yun. One. Ayan. Power yun, power. No, so, sa linggo, maaga po tayo. Doon na po tayo manananghalian. No? Doon tayo manananghalian sa Bitas. No? Yes, Ang habatan bird dito ah. No? So doon tayo mananghalian at merinda, kung nalimusal doon, kung bagasan kung anong kakainin, kung yung nandun nilang, no? Huwag tayong mahiyan, wala kung dala, wala. Basta may dala ka man, kung wala, doon po tayo. No? Doon po tayo. Kung ano yung doon, pagkasayin lang po natin. No? Pagkasayin lang natin. Pagsasaluhan natin, at mag-pray tayo na mag-multiply po yun. Di ba? Nag-multiply yun pag pray. Dumadami. Bakit di pa nga natin maubusan pa natin eh? No? Buong sa linggo. Kaso Mina yan eh. April yung birthday ko eh. Mina yan. Big sabihin tapos na. Yung mga mag-birthday ko namin. Nasa yan yung po yung ating pong ano. Yan. Kasabay na pong baptism po yun. Lahat po tayo magpapabautismo. Ako, sila pastor, lahat po tayo. Para maging bilong po tayo ng disciple of Jesus Christ Mission Church. Kasi hanggat hindi ka po napabautismohan sa disciple, bisita ka lang po. No, hindi ka bilong. Bisita ka lang. Kasi nga, ang layunin ng baptism, idagdag ka sa church. Idadagdag ka. Ibig sabihin, kapamilya ka. No? Meron ka ng, kung kapamilya ka, meron ka ng karapatan. Paano sa mas New Life ako, tapos Christian din ako? Na? Hindi ako na-bautismo sa New Life. Okay lang po yun. Kung gusto mong maging bilong ng disciple of Jesus Christ, kailangan rin magpabautismo. Kasi meron tayong certification. No? Meron kang certification na ibibigay po namin sa inyo na katunayan na bilong ka ng disciple of Jesus Christ. Legitimate, diba? Legit ka na member ng disciple of Jesus Christ. Ha? Pwede rin, bisita lang. Ibig sabihin, hindi ka bilong ng disciple of Jesus Christ. Parang bisita lang. Parang bisita lang. Na, kumbaga sa kung mayroon man dito mga pinagkaisahan, hindi ka kasama doon. Kasi ang mayroong authority na hamba, mayroon kami pinagkaisahan dito, kailangan kasama ka dahil kung hindi ka bilong dito, hindi ka pwede. Yung mga suggestion mo, hindi namin pwedeng pakinggan. Kasi nga, hindi ka naman bilong ng disciple of Jesus Christ. Pero kapag nabautismo nga, bilong ka sa disciple of Jesus Christ, lahat ng sasabihin mo, pwede namin pakinggan. Kasi kasama ka namin.
No? Kasama ka namin. Isang bautismo lang kasi, hindi pwede magdalawang bautismo. Hindi po yun. Kasi ang baptism, ginagawa po ito, hindi para ligtas ka na. No? Ginagawang bautismo, si Pastor Remy, may siguro sasabihin. Yung baptism po, yung candidate po baptism, yung mga tumanggap na sa Panginoon, amen po ba? So, candidate po baptism. Ngayon, kung kayo ay bisita lang at willing kayo na magpasama sa disciple of Jesus Christ, pwede po tayong bautismuhan. Kasi alam niyo po, yung kung ako po baptize po ko, ilang beses po ako na-baptize. Bakit po? Kasi ayon sa Bible, sa Acts chapter 2, no, sinabi ron, lahat na nagsitanggap at nabautismuhan ay idinaragtag sa church. Pag hindi ka na-baptize sa isang church, hindi ka belong doon sa church na yun. Ano ka lang, attender ka lang. Yun po ibig sabihin ni Pastor. Okay lang po yun, hindi naman po ito pilitan. Tsaka isa po, may church na kayo eh, di ba? So pero open po ang disciple of Jesus sa lahat ng bisita, kahit anong klaseng ano pa kayo, di ba? Kasi open po to. Pero kung gusto niyo sumama, pwede rin po. Kung hindi kayo papabautismo, sumama lang kayo. Mag-observer, pwede pa rin po yun. Wala pong masama ron. So, para malinaw lang po, hindi po inuulit ang inyong baptism para kami lang, kaya namin para maipakita, no, yung aming katapatan, yung loyalty namin sa Church ng Disciple of Jesus. Na kami ay pinatutotoo namin sa Panginoon na kami ay kasama ng Disciple of Jesus Christ. Yun lang po yun. Kasi pagka nabigyan ka po ng certification ng Disciple of Jesus Christ, meron na po kaming karapatan o may authority po ang mga pastors dito para ikay bisitahin. Di ba? Paano? Di ba? Ganun po yun. Kasi baka mamaya, May blessing ba? Meron din kami. baka mamaya nagpabaptize ka tapos binisita ka namin, magalit ka. Bakit ka nandito? Di ba? Ganun lang po yan. Kaya ang binabaptize po talaga, hindi dahil sa parang pagkas. Sila na. Binabaptize ko kasi para ayusin. Binabaptize po yung sa baptism na gaganapin kasi po para ano natin kung sino po talaga yung bilong ng church. At saka dun, yung time din po yun, doon natin malalaman yung mga officers ng church ng Disciple of Jesus Christ. Yung po talaga ang purpose ng baptism na yon. At doon po sa ating mga bisita na willing po tanggapin ang ating Panginoon, candidate na po kayo sa baptism. So, pwede po kayong magpabaptize. Pero as long na hindi pa natin tayo nananampalataya, wala po tayong karapatang i-baptize. Kasi hindi pa tayo nabuborn again, hindi pa tayo pinanganganak spiritually, di ba? So, yun po yung malinaw doon. So, pwede po kayo sumama, kapatid. Pero kung ayaw nyo, wala nang problema yun. Okay lang. Sige po, Pastor. So yun po, ibig sabihin, hindi po namin pinipilit na magpabaptize kayo. Pero once na hindi kayo nabautisman, hindi po kayo belong ng Disciple of Jesus Christ. So bisita lang po kayo. So ibig sabihin, lahat ng suggestion mo ay hindi po namin pwedeng tanggapin. Kasi bisita naman po kayo. Ang pwede namin tanggapin ng mga suggestion para sa pagbabago, ikaulad ng church, yung belong ng Disciple of Jesus Christ. Kung baga sa kapamilya. Kung baga sa mapagkakatiwalaan mo. So yan lang at maraming salamat sa linggo. So maaga po tayo. Saan pa tayo pwede magkita-kita? Sa araw po ng linggo. Doon na sa Bitas na. kung nakakaalam, dun na lang. Yung mga nakakalam sa Bitas, oo, sa may center na yung Bitas. Oo. Hindi nakakaalam, dun na dumiretso sa inyo. Oo. Siguro si Manong, susundin kita rito ng motor. No, kasi hindi siya pwede Pati ka maglakad. namin, tay. Oo. Susundin ka namin dito ng motor. No? Yan, yung mga nakakalam sa Bitas, doon na po tayo magkita-kita. No? Oh, alas 8. Kailangan bago mag- Pero kailangan agahan kung agahan natin yung pagluluto. No, agahan natin. Dapat
bago mag-8 kasi sayang yung oras natin. Tumatakbo. Oo, tumatakbo yung oras eh. Oo. Kasi alas 12, tapos na tayo nun kasi may papalit sa atin. Oo. Oo, dapat alas 7 ready na tayo. Alas 7 dapat naglalakad na, papunta ron. Kung meron kang lulutuin, dapat alas 6, alas 5 nagluluto ka na. Oo, nagluluto na. Kasi kailangan ma-manage, time management, di ba? Kundi yung oras na saka ka magluluto, kailangan alas 8 alis natin, alas 5 nagluluto ka na. Alas 5, kung may lulutuin ka, kung may dadalhin ka. No? Alas 4 pa lang, magluluto ka na. Kasi minsan lang naman yan eh. Hindi naman linggo-linggo meron tayo. Minsan lang yan. No? Minsan lang natin. Tayo resibo sa Boracay. Wala pa tayong resibo sa Boracay. Tsaka wala pa tayong ticket. Wala pa tayong ticket. So yun, no? Sige, ibalik ko natin si Jose. Tayo tumayo. Tawagin ko mamaya si Pastor Romy sa huling panalangin. Tayo po tayo. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood, He has cleansed me. By His power, He has saved me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood, He has cleansed me. By His power, He has saved me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. Okay, let us pray. Muli, Daking Ama, purihin ka at akilahin ng iyong pangalan. Maraming po salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na dapat na kami magpakatatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. At kami ay manatili sa iyong tabi, O Diyos. Dahil sa panahon na ito, Panginoon, tunay, Panginoon, na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa aming mga buhay. Maraming po salamat, O Diyos, at patuloy na pinagpapala niyo ang bawat isa. Maraming salamat, higit sa lahat, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa mga biyaya mo, O Diyos, na patuloy namin natatanggap. Maraming salamat sa banal na Espiritu na patuloy na nagko-comfort, nagpapaalala sa bawat isa. Maraming salamat sa gawain mo sa building na ito, Panginoon, ang Disciple of Jesus Christ Church Mission. Patuloy na pagpalain niyo ang gawain ito, Panginoon, at patuloy na magliwanag, Panginoon, sa lugar na ito ang iyong iglesia. Patuloy, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat isa, Panginoon, na narito ngayon. Maraming pong salamat sa aming mga bisita, Panginoon. At alam ko na may purpose ka sa kanilang mga buhay, O Diyos. Tunay, Panginoon, hinihiling namin kung paano kami ay
iyong ilangkin bilang anak, Panginoon. Ganon din po inihiling namin sila na aming makasama, Panginoon, bilang isang pamilya mo, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Sa aming pong pansamantalang paghiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa sa aming mga pupuntahan. Gabayan niyo po kami, O Diyos. At hindi po kami lalabas ng simbahan ito ng church na ito, Panginoon, na walang pagpapalang nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang misamot na langit. Lahat po magsabi ng Amen. Pagka may naman, kapatid sa Panginoon, ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabik na makasama ka. Hallelujah! Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo ang kasama. Mga kapatid, walang aalis ha. Magkakainan tayo ngayon. Amen. Para mapagkain. Paladawin ni Lord. May kanin kayo? Mayroon. Alam niyo, sa mula na. Nalamesa pa tayo? Para, para sa